Good afternoon. So for today, I will going to discuss about the study of angels, which is the angelology. So angelology comes from the two Greek terms, namely angelos, pronounced as angelos, and meaning it is messenger or angel, and logos meaning is word, matter, or thing. So, angelology is very important siya nga mabalaan as a Christian. Kay diri sa study of angels, mabalaan nimo kung unsa ba ka-importante ang mga nature of angels, mga classification nila, kung sila ba is may kakayahan ba sila na kaya nila buhaton ng isa ka butang nga dili kaya sa isa ka human being. And also, in Christian systematic theology, it is used to refer to the study of the biblical doctrine of angels. And it includes such topic as the origin, existence, and nature of angels. Classification of angels, the service and works of angels, as well the existence, activity, and judgment of Satan and demons as fallen or wicked angels. So some theologians, however, treat Satan and demons under a separate heading, namely demonology. So I'm going to discuss about the study of the angels, and during parts of our reporting is you will know about the angels, kung unsa ba sila ka powerful na gibuhat sa Ginoo diri sa Biblia. So angelology is natay mga topics diri which is very important gid nga mabala nato as Christian. So in the numerical one, angelology, the existence of angels is nashi definition. So I will going to read the definition of angels. So angels are created spiritual beings with moral judgment and high intelligence, but without physical bodies. So according ni siya kay Girodem, so ang mga angels daw is ibuhat sila sa Ginoo and spiritual beings with moral judgment. Og naa sila high nga critical thinking, kumbaga high intelligence gid sila nga, kumbaga naa sila level of intelligence nga dili kaya sa isa ka tao. Pero ang mga angels is wala sila mga physical bodies like as a human being. So angels are found in 34 books of the Bible and over 300 references. So daghan gid kaayo nga reference sa Bible nga makita natin sa mga angels. And Christ taught the existence of angels in Matthew chapter 18 verse 10 and chapter 26 verse 53. So I'm going to read the Bible verses. So in Matthew chapter 18 verse 10, it is stated that matmuni ninyo nga dili kamo magtamay bisag usa niini mga gagmay bata nga nagtuo kanako. Kay sultihan ko kamo nga ilang mga anghel atua kanunay sa tubangan sa akong amahan dito sa langit. So dili giingon Jesus Christ nga dili ta angay magtamang bisag usa niini mga gagmay bata nga nagtuo sa iyaha. So here in chapter 26 verse 53, dili nagaingon si Jesus Christ about sa existence sa mga angels. So wala ka ba masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan ug ipadala dayon niya kanako ang kapit sa 12 kapanon sa mga anghel? So diri pa lang daan sa giingon ni Jesus Christ in times of the books of Matthew chapter 18 and chapter 26. So diri gibanggit ni Jesus Christ ang about sa existence of angels. And also there is a large number of angels. Kini ginihisgot sa libro sa Hebrew chapter 12 verse 22. So kini nagaingon, apan ang giduol ninyo mao hinuon ang bukid sa Sion ug ang syudad sa buhing Dios, ang langitnong Jerusalem uban sa linibo ka mga anghel niini. And also in Revelation chapter 5 verse 1, kini nagaingon, nakita ko ang usa ka linukot nga basahon diha sa tuong kamot niadtong naglingkod sa trono. Gisulatan kini sa sulod ug sa gawas ug gisilyuhan og 7 ka selyo. So dili gihisgot ang grabe kadaghan jud ay ka angels jud ay sa langit jud ay nga gikuan sa Ginoo. And also the angels are
a distinct order of creation and have been given a heavenly position or sphere above the sphere of man. So, ang Ginoo ginaghatag og distinct order sa mga creations. And tagaan gid sila og heavenly position sa langit gid. And diri nagaingon sa Book of Psalm chapter 8 verse 5, apan gibuhat mo siya nga ubos lang jotay kanimo ug gipurong-purungan mo sa himaya ug kadungganan. And also in Hebrew chapter 2 verse 7 to 9 kinagaingon, gibuhat mo siya sa makadiyot nga ubos lamang o jotay sa mga anghel. Kaya tagan mo siya himaya o dungog nga angay lamang sa hari. O gihimo mo siyang magbubuot sa tanang butang, giingon sa kasulatan nga gihimo sa Dios ang tawo nga magbubuot sa tanang butang busa naglakip kini sa tanan. Apan karon wala nato makita nga ang tawo mao'y nagbuot sa tanang mga butang. Ang nakita mao si Jesus nga sa makadiyot mahimong ubos sa mga anghel aron pinaagi sa grasya sa Dios, ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon nga gihimaya og gipasidunggan tungod sa kamatayon nga iyang kiantos. Amen. Og hisgot usab diri sa Revelation chapter 5 verse 11 and also sa chapter 7 verse 11. Ug mitanaw ako pag-usab og nadungog ko ang libuan kalibong mga anghel. Nag-alirong sila sa trono uban sa upat ka buhing binuhat og mga pangulo. And also sa chapter 7 verse 11, nag-alirong ang tanang anghel sa trono lakip ang mga pangulo ug ang upat ka buhing binuhat. Unya nang hapa sila tubangan sa trono ug misimba sa Dios. So based gid diri sa Bible nga mga verses nga akong gibasa is diri gid yung makita kung sa ka powerful, kung sa kadaghan ang mga anghel nga nagadayeg nagapakita og himaya sa atong buhi nga Dios. And also they appear to have been created when God created the universe, perhaps on the first day. So tung time di ay gibuhat sa Ginoo ang kalibutan is napoy kanang gamay nga gipakita po dito nga part sa first day pa lang na kanang gi-create pud sa Ginoo. Tung time nga gibuhat sa Ginoo ang universe is nakita pud sila nga gibuhat pud sila sa Ginoo. So diri makita sa Genesis chapter 1 verse 1 to 2 and Job chapter 38 verse 6 to 7. And also enable for us to understand the meaning of the angel. Angel means messenger. They are always referred to in the masculine gender. And they do not possess physical bodies, but angels were never said to have been created in the image of God. So ang mga angels is wala sila physical bodies o wala pod gihambal or giingon nga mga angels is na gibuhat sila pinaagi sa wangi sa tubig nga Dios. Now I will going to discuss the creation of angels, and the creation of angels is makita dira sa Colossians chapter 1 verse 15 to 17. So here in the creation of angels is that angels are not a race but a host or army. Dili makita sa Book of Luke chapter 2 verse 13 to 14. Kini nagaingon, unya may usa ka tawo dito sa pundok nga miingon kaniya, magtutudlo, sultihi ang akong igsuon nga bainan ako niya sa katigayunan nga gibilin kanamo sa among amahan. Ug si Jesus mitubag kaniya, kinsa may naghatag kanakong katungod sa paghusay o pagbahin sa katigayunan talit kaninyong duha. And also they are called the sons of God. So ang mga anghel po diya is gitawag sila nga the sons of God kay tungod gibuhat pud lagi sila sa atong buhi nga Dios. And they were created in Nehemiah chapter 9 verse 6 at some point in time before the creation of the physical world. So the angels were created in the state of the holiness. So kini maimingon si Esdras sa Nehemiah chapter 9 verse 6, O Ginoo, ikaw ra gayud ang Ginoo. Gibuhat mo ang kalangitan o kabituunan niini, gibuhat mo ang yuta ug ang dagat ug ang tanan nga anaan ini. So diri pa lang giingon ni Esdras sa Ginoo, ningon siya sa Ginoo nga sa ang tanan nga naa diri sa kalibutan is gibuhat sa atong buhi nga Dios.
And also the angels were created in a state of holiness in Mark chapter 8 verse 38 and Jude verse 6. They are innumerable. So ang mga anghel po daw is dili mabilang. So dili nagaingon ni sa makita siya diri sa Revelation chapter 5 verse 11. Nakatong thousands and thousands of angels. And the second to the last topic is we have the personality of the angels. So the personality of angels is naa sila kakayahan nga kanang to think, they have the ability to understand or to comprehend just like us as a human. And also na sila emotions, will, and mao na siya ang mga personalities sa mga angels. Bali tatlo lang sila kabuok nga giiskot diri. And number 1, we have the intellect. So ang intellect is makita dira sa 1 Peter chapter 1 verse 12. So kini nagaingon gipadayag sa Dios sa mao mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan, kundi alang kaninyo. Kini mga butang nga nadungog ninyo gikan sa nga magwawali sa maayong balita pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan ganit sa mga anghel. So diri pa lang sa 1 Peter chapter 1 verse 12 ginaingon nga ang mga anghel is naa sila kakayahan nga makasabot or kanang ability to comprehend sa kung unsa man ang kaya nila nga buhaton diri sa kalibutan. And the number 2 is emotion. So naa sila emotions just like as a human. Kumbaga, makita nato nga mga angels po is na sila capability of conscious reaction. For example, maka-feel sila of anger, fear. Kumbaga, kung usa tong ma-feel nato as a human being is ma-feel po sa mga angels. So, ang emotions diri sa nagapamatuod na emotions ng angels is makita nato sa the book of Luke, chapter 2, verse 13. Ug sa kalit mitong usab uban sa anghel ang usa ka dakong kanon sa mga anghel sa langit nga nag-awit og mga pagdayeg sa Dios. And number 3 is we have will. And Jude chapter 1 verse 6, they have able to live their first estate, which is mga angels is nasa capability of decision making or planned about the things that will going to happen in the future. And for the last topic, we have the nature of angels. So number 1 is they are spirit beings. So kinigis got diri sa chapter 1 verse 14 nga ang mga angels daw is mga spirit beings sila. Usa man di ay ang mga anghel. Sila ang tanan pulos nga mga espiritu nga nag-alagad sa Dios ug gipadala niya aron pagtabang niadtong luwason sa Dios. So dili giingon sa Hebrew chapter 1 verse 14 nga ang mga angels di ay is mga spirit beings na sila ang nag-alagad sa Dios nga gipadala sa atong buhi nga Dios aron pagtabang sa mga luwason sa atong buhi nga Dios. And also number 2 is they do not reproduce or marry. So kung naan mo ka sa langit, di na ka pwede magpakasal or yan mo wala kay kakayahan nga magpadaghan. Kaya giingon ni siya sa the book of Matthew and chapter 2 verse 30. Kaya kung banhawan na ang mga patay, may sama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magminyuay ang mga lalaki o mga babae. So dili pa lang sa Mateo gipasabot na tanga dili gidehay nga ang mga patay di ay may sama sila sa mga anghel nga dili na sila kanang makapaminyo or makaminyo og mga lalaki o mga babae. So they cannot reproduce or marry. And number 3 is they always appear in masculine form except in Zechariah chapter 5 verse 9 in feminine gender used 2 times. So ang mga anghel is the more sila nga kanabitang they appear in masculine aspect. And number 4 is they do not die. So walay kakayahan ang mga anghel nga mamatay sila. So giingon ni siya diri sa Luke chapter 20 verse 36. May sama na sila sa mga anghel o dili na mamatay. Mga anak sila sa Dios kay gibanhaw man sila. So kita ang mga tao kung natay kakayahan nga mamatay ang mga angheles wala. Di sila mamatay. Kay mao to giingon sa Luke chapter 20 verse 36 nga
may sama sila sa mga anghel o dili na mamatay. And number 5 is they are distinct from human beings. So gisgot na siya diri sa Luke chapter 20 verse 36 to gisgot ako sa number 4. And they are not the spirits of the dead. So dili sila mga espiritu sa mga kamatayon. And number 6, they have great power. So mga angels na sila kapangyarihan nga gisgot diri sa 2 Peter chapter 2 verse 11, bisan gani ang mga anghel nga mas gamhanan pa kay ining mini nga magtutudlo, wala man makaako sa paghukom kanila pinaagi sa mga insulto sa atubangan sa Ginoo. Gisgot diri sa 2 Peter chapter 2 verse 11 nga bisan gani ang mga angels nga nasa kakayahan nga ihukom ang mga mini nga mga propeta, pero wala nila gibuhat. Kay tungod dili sila wala nila gikuan ang ilang gahom, wala nila giabuso ang gahom nga gihatag sa atong giga Dios diha kanila. Itungod na sayod man ta nga Ginoo lang gyud ang naay kakayahan nga maghukom sa mga mini nga mga propeta or mga tao. Itungod ang Ginoo lang gayud ang naay kakayahan nga maghukom. Bisan pa gani ang mga angels diri is bisan pa ang mga angels na sila mga kapangyarihan, but still they respect our Almighty God. Number 7 is angels whose sin have not been redeemed. So unsa man yung redeem nga ginaingon? So ang katong mga angels nga nakasala sa tumboy nga Dios is wala sila giligtas. So giingon kini sa 2 Peter chapter 2 verse 4. Wala kaloy sa Dios ang mga anghel nga nakasala. Gitambog sila sa impyerno ug gibilanggo taliwala sa kangitngit hangtod sa adlaw sa paghukom. But they looked into human redemption or act in 1 Peter chapter 1 verse 12. Kini nagaingon, gipadayag sa Dios sa mga propeta nga ang gisgutan nila dili alang sa ilang kaugalingong kaayuhan kundi alang kaninyo. Kini mga butang nga nadungog ninyo gikan sa mga magwawali sa mayong balita nga pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga gipadala gikan sa langit. Kini ang mga butang nga buot masabtan bisan gani sa mga anghel. That's all. Thank you.